So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Habang tumatagal talaga guys, nagugustuhan ko na si Antonio Trillanes. Pero as of this moment, hindi pa fully yung tiwala ko sa kanya. Pero guys, yung ideology niya when it terms sa judicial system natin, sa West Philippine Sea, sa EDCA, talagang nagpaparehas ang ideology ng mga dilaw at ng mga pulahan. So ngayon, ito yung balita. Duterte, kupas na, werpa sa AFP at PNP. So, sa madaling sabi kasi pang millennial yung news. Pero sa madaling sabi, para maintindihan natin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng werpa, power ho. So, kupas na nga ba ang power ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kapulisan at dito sa Armed Forces of the Philippines? So, umaagree ba kayo? Siyempre, of course. Guys, nung panahon ni Duterte, walang choice. Ang mga AFP natin, kahit na gusto nila kahit papaano pumalagman lang tayo sa ginagawang pambubuli ng mga Chinese, walang choice guys, ang Armed Forces of the Philippines natin, kundi sumunod sa ideolohiya ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi nga, siya ho ang Commander-in-Chief. So ngayon guys, yung ideology ng Armed Forces of the Philippines at ideology ni Pangulong PBBM ho ay nagtutugma. Kaya malabong-malabo na ho na mapapasakamay ho ni Kadutertihan, ni Digong, itong mga AFP natin. Lalo pat kahit na meron siyang mga nakakausap na mga retired generals para bumuo ng destabilization plot, ano yung nangyari? Nabisto agad sila, na-booking agad sila. So anyway, ngayon, ito yung balita. Malabong makakuha umano ng kakampi si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte mula sa Armed Forces of the Philippines or AFP at maging sa Philippine National Police para lumikha ng ligalig sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos. Pero guys, hindi pa din tayo pwedeng 100% magpakasiguro. Kasi, in the first place, guys, sino yung nagtaas ng sweldo ng mga kapulisan at ng Armed Forces of the Philippines? Kasi yan yung sumbat ngayon ni Duterte. Makinig kayo sa akin kasi ako nagpataas ng sweldo nyo. Pero guys, wala din naman silang magagawa. Siyempre, yung ideolohiya ho ni Pangulong PBBM align ho dito sa Armed Forces of the Philippines natin at sa PNP natin. At beside, kahit si Duterte ang nagpataas ho ng sweldo nitong Armed Forces of the Philippines natin ng mga kasundaluhan, wala pa din siyang magagawa kasi hindi niya naman pera yan. Siya lang nag-implement ng batas pero that is a public money, public funds. So, basahin pa natin. Habang tumatagal talaga guys, actually, nagugustuhan ko na tong si Antonio Trillanes. Pero, wag muna tayong magbigay ng fully trust natin. Kasi guys, isa sa nagustuhan ko na sinabi niya na tutulungan niya ho ang administrasyon na matapos ang kanyang termino ng, alam niyo yun, ng matiwasay. So, mas gustuhin nilang matapos ang administrasyon ni Pangulong PBBM ng tahimik. Kasi, nightmare ho yung administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Anyway, sa panayam ho sa Politiscope kamakailan, ipinipaliwanag ni dating Senator Antonio Trillanes na sinuportahan umano ng AFP si Duterte at ang pagiging pro-China nito. Subalit, ito'y dahil walang ibang pagpipilian ang military kundi sumunod sa kanilang Commander-in-Chief. Tama, exactly. No choice ho ang ating mga kasundaluhan noon. Kasi, syempre, if hindi ka umalign sa gusto ni Kadigungan, pwede kang mawalan ng trabaho. 'Di ba? Mababash ka pa ng todo kasi itong si Duterte, once na hindi ho sumusunod sa kanya, meron ho siyang ginagawang movement ho para yung taong yun ay matanggalan ng trabaho, mawala sa pwesto. So, no choice ho. Ang mga kasundaluhan noon, kahit gustong-gusto ho ng AFP natin, actually guys, meron akong mga nakakausap na mga AFP din, dalawa, retired generals, na sinasabi nila na yung foreign policy ni Digong, talagang wala silang ibang choice kundi sundin nila. Kahit hindi align sa gusto nila kasi sobra na ho yung pambubuli na ginagawa ng Chinese sa atin. Wala silang ibang magagawa kundi sundin na lamang ho si Pangulong PBBM dahil nga ho ay magkakutsaba
itong si Kadigungan at itong si Xi Jinping. At kung hindi man ho sumunod kay Pangulong Digong noon, ay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noon, ay pwede silang mawalan ng trabaho. So, kahit gusto nila na, makipaglaban tayo kahit papano, ipagtanggol lang sariling bayan natin, yung hindi man lang nagmumukhang walang bayag ang ating mga AFP, wala silang magagawa kasi yan ho yung utos ng Commander-in-Chief ng Pilipinas noon, which is si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon, malabong kumampi kay Digong ang AFP, lalo pat lantad ang posisyon nito ng pagiging pro-China. Ano yung sabi ni Duterte noon? Tubig lang yan, ibigay nyo na yan sa mga Chinese. Tubig lang naman pala. Bakit yung mga Chinese ang magpaubaya sa bansang Pilipinas? Kasi ang liit-liit lang natin ng bansa. Bakit hindi sila magpaubaya sa atin? At saka kung tubig lang yan, hindi yan sila magpupush dyan kung tubig lang yan. Kasi possible na magtayo sila ng reclamation. Yung mga yamang dagat dyan, natural sea oils, natural gases, atin yan. So bakit natin ibibigay ang teritoryo natin sa kanila? At saka guys, nabasag natin ang maling ideolohiya, maling paniniwala nitong mga DDS na uto-uto na naniniwala dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na once nakalabanin natin tong mga Chinese ay gegerahin tayo. Nung naglagay ng warship si Pangulong PBBM dyan sa West Philippine Sea, ginera ba tayo ng Chinese? Wala, hindi tayo ginera. Nagreklamo lang sila, ginawa lang tayo ng fake news. So, nakikita nyo kung gaano tayo tinakot ng administrasyon ni Kadigungan noon. Ganun tayo na bahag ang buntot natin. Kahit itong mga AFP, walang choice kasi tinakot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun. So, mas nakalinya umano ang foreign policy ni Pangulong Marcos sa paniniwala ng AFP kung kaya't solido ang suporta nito sa kasalukuyang administrasyon. So, ipiniliwanag pa ni Trillanes na bagamat may ilan pang taga-suporta si Duterte sa PNP, yan si Anyo, yung Secretary Defense, si Anyo, yung chismosang Marites, supporters niya pa rin yun up to this moment. Kaya nga, ginawa nila ng fake news itong si Browner, diba, na sinasabi na misquoted lamang daw si Browner. So, hindi misquoted si Browner kasi mga retired generals mismo ang nagsumbong sa kanya. So, yung sumbong sa kanya, malamang sa alamang, galing din yan dito kila Kadigungan. Anyway, sabi pa dito, mula sa Duterte sa PNP mula sa kalyado nito sa giyera kontra droga. Hindi naman aniya na pagsimulang kapulisan ng kodita batay rin sa kasaysayan ng bansa. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ni dating senator ang administrasyon na huwag maging kampante. Yan yung gusto ko kay Trillanes. Kumbaga, nagkakaroon na guys ng small improvement itong mga dilawan at itong mga pulahan. Kasi dati, basically guys, talaga, itong mga opposition na to ay thought na sila talaga yung magiging kalaban natin near in the future. Tapos itong mga kakampi natin, which is itong mga DDS, kala ko sila yung magiging kakampi natin up to this moment. Pero guys, talaga nga namang bilog ang mundo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa taas. So, yung tinuturing nating kalaban, sila pa yung magiging kakampi natin ngayon. At yung tinuturing nating kakampi, hindi ko ma-express yung sarili ko na sila din pala yung mga taong magiging kalaban natin ngayon. So, gayon pa man, pinayuhan pa rin na dating senador ang administrasyon na huwag maging kampante dahil sa isang brigade commander umano manghihikayat ng kodita laban sa gobyerno ay posibleng maharap ang Pangulo sa malaking krisis. Samantala, tiniyak naman ng PNP na 100% silang nasa likod ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang reply ni Colonel Jean Fajardo sa sinabi ni Pangulong PBBM na ay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Ito yung sabi niya, ngayon, bantayan nyo ang military pati pulis. Kayong nakikipagkutsabo dyan sa Congress, hindi ko kayo tinatakot pero bantayan nyo ang military pati pulis. Ang sakit ng puso niya, ilan ang namatay at pinatay nyo? Destabilization. Bakit? Bakit ano? Why would I urge the military? Anong
pagtingin mo sa mga military, bobo. Hugas kamay kasi itong si Kadigungan. Syempre, 'di ba? Umusbong ho ang issue na bumubuo ho ng destabilization plot. Itong mga retired generals laban kay Pangulong PBBM is that because seryoso na daw ho yung corruption ng ating government, which is yun na nga, dahil nga din ito sa usaping confidential funds na hindi napagbigyan itong kanyang anak. And then later on, hugas kamay siya na bakit dyan ako nadawit, ganito, ganyan. Pero siya din mismo umamin na meron siya mga nakakausap na mga retired generals para magkodikta kung sakaling seryoso na ho ang corruption. Ngunit ito yung reply naman ni Colonel Jean Fajardo. Sabi niya, hindi tayo makikihalahok sa anumang attempt na i-destabilize itong ating government. So, Philippine National Police PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo dismisses destabilization rumors when asked to comment about the former President Rodrigo Duterte warning to Congress that they should be wary of the armed forces of the Philippines, AFP and PNP. Sabi niya dito, on the part of PNP, hindi tayo makikihalahok sa anumang attempt na i-destabilize itong ating government. Bagabat sabi ko nga, ang PNP ay nakahanda para i-defend ang security at sovereignty ng ating bansa. But this political issue, sana ay huwag na masama pa iyong PNP. Meron tayong mandato na i-enforce iyong ating mga batas. Ba't kagaya ng sinabi ko kanina, na sa institution, ang PNP po 100% behind this administration. So, never ever hong kakampi or sasalungat itong mga PNP or AFP para ho i-destabilize itong government. So ngayon si Digong kasi napapansin ko sa kanya, very common na talaga yung yung nightmare niya na natatakot siya mawalan siya ng power. So ang ginagawa niya, sinisiraan niya ang ating administrasyon ngayon. Gaya ng paratang niya kagabi, ano yung sabi niya kagabi, na si Pangulong PBBM daw at si Martin Romualdez ay nakikipagsabwatan dito sa mga komunista para ho sa 2028 election. Guys, in the first place, ang layo pa ng 2028, bakit namumuliti ka na agad itong si Duterte? Kagaya nga ng sabi ko, this is for political survivor ang ginagawa niya para ho ma-save ang pangalan nila. Walang iba silang gagawin kundi siraan ang current administration ngayon para ho sa political survival nila sa 2028 election. That it is, guys. Yun. So ngayon, napag-connect na natin ang mga dots, 'di ba? From sinabi ni Trillanes na punta dito kay Duterte, kasi mas maganda naman guys na fully naman yung ibabalita ko sa inyong balita kaysa naman yung kulang-kulang so mabibitin kayo. So anyway, yun lamang ho guys, at it's me again, si Mimalisha nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat kayo mga kababayan.